Iyang mga fans mo ha, ang babaduy, patutsada niya. Hindi mo naman sila dapat pinagseselosan, kaibigan ko lang sila. Correction, sinungitan ko sila, di ko sila pinagselosan. Sinungitan dahil pinagselosan, pareho na rin iyon, but be nicer to them. Mga kapatid sila ng mga members, kamag-anak at kaibigan. Malakas ang impluensya nila, kasama ito sa personality development mo. Dapat masanay kang umiti. Ibig sabihin, kailangan kong makipagplastikan dahil makakatulong sila sa negosyo. Naiirita ako sa kanila. Gusto pa nilang magpaset ng appointment para makasama ka. Pakisabi sa kanila na di ako tulad nila na naghahabol sa iyo. Huwag ka namang masyadong malupit sa kanila. I am happy to see those girls are happy. I love girls. They make me feel special. At nasasaktan ako kapag nakikita ko silang nalulungkot. That's why I am giving my best to be free friend with them and give them my love and attention para lahat masaya. Pas hindi ako masaya, ikaw lang ang nasisiyahan sa kanila. Huwag na lang nating pag-usapan. Naiinis lang talaga ako. Sa supermarket sa SM Dasma sila nakarating. Iyon kasi ang pinakamalapit na mall doon. Namimili siya ng bath soap nang bawiin ito yun sa kanya. Masyadong matapang ang amoy niya. Ito na lang melon and cucumber bath o kaya ay milk and rose liquid bath para feminine. Mangangamoy pawis lang ako riyan. Wala ka ng sasyan na rin yun na lagi kang nakasakay sa kabayo at nakabilad sa araw. Mas madalas ka sa cafe and this stuff are perfect for you. Kinikilabutan siya sa pambabaeng scent. Hindi pa rin siya sanay. Minitiwan niya ang pushcart. Ikaw na lang ang mamili. Total ikaw ang magbabayad. Okay. Stallion shampoo and conditioner na ang shampoo mo. Kumuha ito ng feminine wash. Of course, you have to use this. Tinapik niya ang kamay nito. Ako na ang kukuha niyan. Bakit? Inilagay nito ang feminine wash sa pushcart. Huwag kang mahiya sa akin. Nakayakap ka na nga sa akin kaya walang mali siya. Ano nga palang brand ng sanitary napkin at panty liner ang gagamitin mo? Pumikit siya ng mariin. Huwag ka na ngang makialam sa mga gamit ko. Humalakhak ito. Wow, I never thought you could blush. Naikuyom niya ang kanyang kamay at inambaan ito. Kapag hindi ka tumigil sa kakatukso mo, sasabakin talaga kita. Hindi na ito nasiyahan na ito ang pumili sa damit at underwear niya. Pati ba naman ibang toiletries niya, ito pa rin ang bibili. Humalakak ito at kumuha ng lufa. I never thought I would actually enjoy shopping with a woman and buying personal stuff for her. Sa susunod nga na mag-shopping ka, sasama uli ako. Kuya Briggs, patiling wika ng isang babaeng kasalubong nila. Iniikot ni Briggs ang pushcart at itinulak sa kabilang direksyon. Trat, anong ginagawa ng intrimitidang babaeng iyan dito? Akala ko nasa bundok iyan. Hoy, saan ka pupunta? Tanong niya sa kahinabol ito. Stop asking questions. Kailangan nating tumakas. Subalit hindi pa man sila nakakalayo ay nasa harap na nila ni Briggs ang babae. Kuya, sabi mo hindi ka sasamang mag-shopping sa akin dahil may aasikasuhin ka sa cafe. Tapos magde-date ka lang dito. Hello, Freedom eh. Nakangising bati ni Briggs. Wow, this is a surprise. Anang lalaking kasama ni Freedom eh. Nag-grocery ka. Bagong strategy ba ito? Akala ko ba ayaw mong mag-shopping kasama ang isang babae? Lalo nang mag-grocery dahil ayaw mong isipin niya na pakakasalan mo siya balang araw. You know, buying groceries with a woman is as close as asking her to marry you. Don't mind them, sabi ni Briggs. Anong don't mind us? Angal ni Freedom eh. Pinsan namin ang pangit na iyan. I am Freedom Narciso at ito si Kuya Mark Ashley. Pinsan din niya at iyon ang boyfriend ko. Inuso nito ang lalaking nakalupkip-kip sa di kalayuan at nagbabantay ng pushcart. Ang gwapong-gwapong si Cedric Johans Cristobal. Sa palingin niya si Johan lang ang gwapo. Mahinang angal ni Briggs. Si Nasalia, kapatid siya ni Jeff. Nasalia, nanlaki ang mga mata ni Mark Ashley. Bakit ganyan ka kaganda? Sabi sa akin ni Briggs, mas mukha ka raw lalaki kaysa sa kanya. Umiti siya ng maasim nang marinig ng description sa kanya. Mukhang lalaki. Pasimpleng siniko niya si Briggs at bahagyang tumawa. Iba na ang nagagawa ng siyensya at teknolohiya ngayon. Yung mga mukhang lalaki, pwede nang maging mukhang babae. Siya na ang papalit kay Jack. Paliwanag ni Briggs. Sinamahan ko lang siyang mamili dahil ako ang guardian niya. Guardian? Kumunot ang noo ni Mark Ashley. Paano naman ikaw magiging guardian samantalang masiga pa yan sa'yo? Baka ibalibag ka lang niyan. Hindi ba nabastas ka nga niya dati?
Ay siya ba ang nambastid sa iyo, Kuya Briggs? Ani Frida, may saka ngumisi. Kaya mula mukhang under the saya siya ngayon. Tingnan mo, puro gamit pang babaeng pinamili nila. Pero okay lang kay Kuya. Girlfriend ka na ba niya? Umiling siya. Hindi no. Iwinasiwas ni Briggs ang kamay na parang bumubugaw ng langaw. Magsialis na nga kayo. Nakakaabala lang kayo sa pamimili namin. Hinatak na ni John sa braso si Frida May. Sa palagay ko kailangan na nilang mapagsolo. Nakakaabala tayo sa date nila. Hindi kayo nakakaabala. Sabi niya, mas gusto nga niyang may kasama silang ibang tao kaysa naman mapagkamalan silang mag-nobyo ni Briggs. Nakahinga ng maluwag si Briggs. Salamat dahil matatahimik na ang buhay ko. Ano pa ba ang kulang sa supplies mo? Tumigil siya sa paglalakad at namewang. Magkalinawan tayong dalawa. Kung pwede sana sabihin mo sa kanila na hindi tayo nagde-date. We are not dating. He agreed. Sinamahan mo lang ako rito bilang guardian mo. Walang ibang ibig sabihin ng pagsha-shopping natin. Wala tayong anumang relasyon at lalong malayo sa realidad na katulad mo ang pakakasalan ko. Hindi yata niya maatim na i-date ang isang lalaking itinuturing niyang mas mahina pa kaysa sa kanya. Naunahan mo lang ako. Iyon mismo ang gusto kong sabihin sa kanila kahit hindi mo sabihin sa akin. Nakangiting humalakip-kip ito. Baka ikaw pinapangarap mo na pakasalan kita. Kaya sinasabi ko na sa iyo ang totoo. Ngayon para hindi ka na umasa pa na matutupad ang pangarap mo para sa ating dalawa. Mariing nagdikit ang mga labi niya. Siya pa ang binaligtad nito ngayon na nagkakagusto rito. Ang taas din naman ang ambisyon nito. Automatikong dumampot siya ng sanitary napkin na tabi na rito. Hindi nito inaasahan ang ginawa niya, kaya nasa pulito sa mukha. Wala na akong ibang bibilhin. Bayaran mo na yan sa cashier. Utos niya at saka nagpatiunang naglakad. Hindi niya alam kung magkakasundo pa silang dalawa. Ito nga yata ang sisira sa mga pangarap at ambisyon niya sa buhay. Wow! Quarter horses. Lahat yata ng klase ng magagandang breed ng kabayo ay mayroon dito. Halos lumuwa ang mga mata ni Nasalia sa dami ng magagandang kabayong nakaparada sa harap niya. Naroon siya sa stable ng riding club para sa tour nila ni Briggs bago magsimula ang trabaho sa araw niyan. Red Alias travels to different countries just to spot the best breed of horses. Dumadalaw siya sa mga farms at mga auctions, kaya dinarayo rin ng mga horse aficionados ang riding club. Sabi ni Kuya, 8 ang mga kabayo mo. Masasakyan mo ba silang lahat? I have 6 Argentinian polo ponies and 2 leisure riding horses. Hindi kaila sa kanya na mayaman ang pamilya ni Briggs. Mayroon itong sariling shares of stock sa steel business ng pamilya. Hindi na nga nito kailangang magtrabaho. Sa palagay nga niya ay libangan lang nito ang cafe sa riding club. Pinanood niya si Mark Ashley na pinatatakbang bagong kabayo nito sa paddocks para sa early morning exercise. Si Kuya Jap hindi bumili ng sarili niyang kabayo. May kabayo naman daw siya sa asyenda. Namamahalan daw siya. It is good to invest in horses. Wala naman akong ibang pagkakagastusan. Hindi katulad ng kuya mo na may asawa na, pamilya ang uunahin niya. At wala ka namang planong mag-asawa. Sa dami siguro ng mga girlfriends mo, di mo alam kung sino ang pipiliin sa kanila. Girlfriend? Wala naman akong girlfriend. Tanggi pa nito. Kapag nag-commit ako sa isang babae, paano ng ibang babae na naghahanap ng attention ko? Kawawa naman sila. Hindi tulad kapag lahat sila kaibigan ko, lahat sila masaya. Masaya? Nang makita ko ang mga babaeng nagkakandara pa sa'yo, parang di lang friendship ang gusto nila. Gusto ka nilang lamunin ng buo. Anong magagawa ko kung iyon ang kaligayahan nila? Basta ang alam ko handa akong maging mabuting kaibigan nila. Inirapan niya ito. Nukunukan ka ng kaplastikan. Kaibigan lang. Pwede ba yun? Mabuti pa ang playboy, umaaming babaero. Pero ito mapagkunwari. Mabuti pa, mag-horseback riding na lang tayo. Pahiram ng kabayo mo. Hindi pwede, may bayad. O sige, babayaran ko kapag naibigay na ni Kuya ang allowance ko. Gumisi ito at inilapit ang mukha sa kanya. A kiss will do. Napasinghap siya. Isasakripisyo ba niya ang sarili sa isang makamundong halik para lang makasakay sa kabayo? Naalala niya ng halos halikan siya nito sa spa. Naisip niya kung anong pakiramdam kung hahalikan siya nito. Iyon na ang pagkakataon niya. Malalaman niya ang sagot sa katanungan niya. Iniiwas niya ang kanyang mukha. Wag na, magtatrabaho na lang ako. Tapos sa Tagaytay na lang ako mag-horseback riding. Hindi yun kasa ganda ng riding club. Ibinuka nito ang mga kamay. Look around you, parang nasa asyenda ka rin dito at maganda pa ang breed ng kabayo. Tinignan niya ito ng matalim.
Hindi na ito bibigyan ng pagkakataong ipagmalaki ang kahinaan niya. Masisira lang ang konsentrasyon niya sa trabaho. Curiosity could kill a cat. Hindi niya dapat i-justify ang curiosity niya kung malaki ang kapalit. It would be her sanity and her good reputation. Nasalya, gusto mong mamasyal sa falls? Yaya ni Mark Ashley. Talaga, isasama ako. Sige, excited na sabi niya, mukhang hindi mapagsamantala ito. Hindi katulad ni Briggs na may ulterior motive. Akala ko mahirap kang yayaing mag-date. Hindi naman pala. Anong date? Hindi siya pwedeng makipag-date. Kontra ni Briggs. Teka, paano bawal siyang makipag-date? Maang na ni Mark Ashley. Hindi naman ikaw ang tatay niya. Si Tito Romulo mismo ang nagbilin sa akin na bawal siyang makipag-date. Alam niyang babaero ang mga tao rito sa tulad mo. Responsibilidad ko siya. Maring wika ni Briggs. Kapag napahamak siya, ako ang masisisi. Hindi niya alam yun pero pabor sa kanya yun. Wala naman siyang balak makipag-date. Nandun lang siya para may patunayan sa kanyang ama na kaya rin niyang maging successful. Na makakabalik ulit siya sa asyenda. Ashley, magkita na lang tayo sa Lakeside Cafe. Oras na kasi ng trabaho ko. Sabi niya, saka niyaya si Briggs na pumunta na sa cafe. Sa susunod huwag kang basta-basta papayag na makipag-date. Ayaw mo bang makabalik sa asyenda ninyo? Gusto ko, mahinang sagot niya. Ang hirap-hirap ng trabaho ko. Ginawa mo pa akong yaya. Wala naman akong mapapala sa'yo. Makipag-cooperate ka naman. Tumango siya ng marahan. Di na mauulit. Sorry. Umiling ito. Sorry ka ng sorry. Kapag napahama ka akong mapapagalitan ng kapatid mo. Kumpara sa ibang lalaki rito sa riding club, matino pa ako. Kaya nga ipinagkatiwala ka sa akin ng kapatid mo. Oo na, huwag ka nang magalit. Nagpapasalamat na ako dahil ikaw ang guardian ko. Di na ako makikipag-date. Hindi ko mabiot na nagpatuloy lang sa pagmamaneho. Mukha namang concerned ito sa kanya. Tama nga ito. Hindi siya dapat magpadalos-dalos. Sa bawat kilos niya, ito ang malilintikan sa pamilya niya. Si Brescia nang bahala sa iyo. Sabi nito pagdating sa Lakeside Cafe. May aasikasuhin lang akong trabaho. Sandali, akala ko ba ikaw magtutor sa akin? Pisisil nito ang pisngi niya. Maiintindihan mo naman ako dahil trabaho ito. Trabaho? Isang babaeng lumapit dito. Bagong babae bukod sa grupong kasama ito na nagdaang araw. Magpapakasarap lang naman pala ito. Umanda ito sa kanya. Walang problema kung pakikialam rito ang pakikipag-date niya. Ibang usapan ng trabaho nila. Sa ngayon ay pagbibigyan nito. Pero titiyakin niya na hindi magiging madali ang buhay nito.